ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ipinangako na nga ni Gabo na gagawin niya ang lahat para matugunan ang lahat ng misyon na ibibigay nitong si Tatang sa kanya. Nagawa pa ngang makipaglaban nitong si Gabo ng chess dito kay Tatang, subalit ito ang unang pagkakataon na natalo nga si Tatang. Kayaan niya pa nitong silawin na tsamba. Ngunit paliwanag nga nitong kasama ni Tatang na hindi ito tsamba. Sadyang nakakapalad na kay Gabo ang maipanalo ang laban. Sa pagkakataong ito ay sumubok na ring humiram muna ng pera itong si Gabo kay Tatang dahil meron nga daw siyang importanteng tutulungang mag-ina para maoperahan ito ng maaga. Ayaw umano ni Gabo na mangyari sa bata ang nangyari sa kanya noon na maaga siyang nawalan ng ina. Hindi siya binigo ni Tatang at dito siya pinahiram ng pera. Kaya masama tuloy ang tingin ni Lawin at Uwa kay Gabo dahil parang lumalabas na inaabuso ni Gabo itong si Tatang at nagpapaabuso rin itong si Tatang. Ang hindi alam ng dalawa na malaki talaga ang tiwala ni Tatang kay Gabo. Samantalang masama naman ngayon ang loob nitong si Sam dahil sa nangyari kay Mr. Chan at ang pagkawala rin ng Team Bravo. Marami ang mga pamilyang nagluluksa dahil sa nangyari at ang ipinagtataka pa ni Sam ay kay paano nalaman ang mga Zafra at kung paano nalaman at natambangan nga ang mga ito. Siguradong meron umanong kinalaman itong si Victor sa nangyari. Kaya agad ngang pinuntahan ni Samantha itong si Victor at dito niya binalaan na oras na malaman ni Samantha na may kinalaman ng mga magulang nito ay siguradong damay ito sa loob ng kulungan. Kaya naman hindi maiwasan ni Samantha ang mag-isip ng mag-isip. Dumagdag pa dito si Gabo kasi gusto nga malaman ngayon nitong si Samantha kung saan nga ba talaga matatagpuan ang lalaking mahaba ang buhok na may motor. Ngunit wala rin silang ideya kung saan ito hahagilapin. Kaya mas lalong dumami ang poproblemahin nitong si Gabo. Kaya naman dito siya nilapitan ng kanyang mga kasama at sinabing sila na ang bahala na makahanap sa binata. Gagawin nila ang lahat. Sa ngayon ay kailangan umano munang magpahinga nitong si Samantha. Masyado na umanong stress ang utak nito. Kaya naman nagdesisyon itong si Samantha na umuwi muna at magpahinga. Ngunit nang hindi nga niya namamalayan ay nakatambang na pala ang mga Zafra sa kanya. Dito sinugod si Sam nang wala ngang kalaban-laban. Kaya naman sinigurado ni Lucas na sa paglusob at pananambang nila kay Samantha ay wala itong mga kasamahan. Siguradong hindi nila bubuhayin si Samantha sa pagkakataong ito. Kaya nang makita nga ni Lucas na naglalakad na si Samantha mag-isa, ay dito nila pinaulanan ng bala at sisiguraduhin umano nila na hindi mabubuhay si Samantha sa gabing iyon. Kaya naman nang mapansin ni Sam na may mga kalalakihan na papalapit, ay dito na nga siya pinaulanan ng bala kung kaya't gumanti itong si Samantha. Sadyang napakahirap ng sitwasyon ni Sam sa mga oras na iyon dahil hindi niya alam kung ano ang kanyang dapat gawin lalo wala siyang mga kasama para mag-bumak up sa kanya. Kaya agad ngang tumawag si Sam sa kanyang mga kasama at nagulat nga ito. Dahil sa nangyaring pananambang ay dito nga ngayon ibinalita agad ng kanyang mga kasama kay Delgado ang nangyari na tinatambangan umano ngayon si Samantha. Kaya agad ngang sumugod si Delgado kay Victor at dito niya tinanong kung may kinalaman ba si Victor sa nangyayari ngayon sa kanyang agent. Ngunit imbis na sagutin ng maayos ay dito pa inamin ngayon ni Victor na magluluksa na sila sapagkat siguradong na hindi bubuhayin ang pinakamamahal na agent nitong si Delgado. Kaya mas lalong uminit ang ulo nito. Agad ngayong pinapunta ni Delgado ang mga kasamahan ni Samantha upang rumesbak. Ngunit sa pagdating doon ay wala na silang dinatnan. Puro mga duguan na lamang
Sa naturang kalsada ang kanilang nakita. Wala silang Samantang nakita doon, kaya agad silang tumawag kay Delgado. Samantalang nakuha pala ni Gabo ang walang malay na si Samantha. Iniligtas nito mula sa tauhan ng mga Zafra. Dinala ni Gabo si Sam sa kanilang pamamahay at dito nga ginamot dahil na rin sa may tama ito sa kanyang balikat. Sinubukan ni Gabo na pagalingin ito at hindi naman siya binigo ng kanyang talento. Kaya naman walang malay si Sam kinaumagahan. At dito nga ngayon nag-aalala na si Ricardo at Osabel dahil sa balita ni Delgado na tinambangan umano si Samantha Jacinto at wala silang nakitang bangkay doon. Kaya mas lalo taloy nag-aalala itong si Ricardo para sa kanyang anak. Habang galit na galit naman itong si Osabel dahil sinisisi niya si Ricardo sa nangyari. Kung hindi umano ito pabayang ama ay baka hindi umano maisipan nitong si Sam na maglakad mag-isa. Kaya naman pupuntahan naman ngayon ni Ricardo si Mariano dahil alam niyang may kinalaman ng mga Zafra sa nangyari sa kanyang anak. Sumugod si Ricardo mag-isa. Hindi niya ininda ang takot at ang mga katauhan noon nitong si Mariano. Kaya naman sinalubong siya ni Mariano at ang mga tauhan nito sabay sabi na ano ang ginagawa ni Ricardo sa kanyang mansyon. Dito sila nagkatutukan ng baril. Tinanong agad at diniretso na nitong si Ricardo si Mariano at sinabing nasaan ang kanyang anak. Paliwanag ni Mariano na bakit sa kanya hinahanap ni Ricardo ang kanyang anak, gayong wala naman sa kanila. Kaya mas lalong uminit ang ulo ni Ricardo dahil patuloy pa rin nilang itinatanggi ito. Kaya binalaan ni Ricardo si Mariano na oras na may mangyaring masama sa kanyang anak ay puputulin na ni Ricardo ang ugnayan nilang dalawa at ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyan na nga ring tatanggalin ni Ricardo sa kanyang utak.